na sabi ko, when I started this vlog na ganito, yung pinakauna-unang output na gagawin ko once may pera ako sa social media, yung pagbili ng maliliit na mga lupa or property na pwede kong pagtamnan ng kahoy. Oh! Oh! Ayawan ka na iya kung hindi ka manaog. Sa diin mama ano wow? Nako. Sa imo Black Farm? Oh, tanawa. Te. Gusto mo pa na nga maano ka, makabit ka to? Huh? Kagus kita na isang kawayan. Tingnan nyo po yung bukid namin. So yung bukid namin, ayan. Ayan. So yung mga bamboo, ayan, namamatay na siya. Grabe no? Tingnan niya. So pupunta kami dun sa tubuhan ni mama. Sabi daw niya, tulungan daw siya. Lakad tayo or lakad tayo. Punta tayo dun kasi magbablog ka doon. Ito ho yung buhay namin dito sa bukid. Isa kasi sa mga produkto namin dito sa Negros Occidental ay yung tubo. So importante po sa mga tao dito yung tubo. Kasi dito din sa Negros Occidental po, nakukuha ang pinakamaraming supply ng sugar na dinidistribute natin sa buong bansa. Kaya ito yung kabuhayan ng mga tao. Yung isa lang sa mga wini-worry ko as an advocate of climate change, kasi mula nung maliit ako hanggang ngayon, ganito na yung edad ko, ay nagsusunog kami ng tubo. As in, sinusunog talaga yung farmland. Example, may malaki kang lupa. Susunugin mo yon to clear things sa land mo. So, kung gaano na ako ngayon yung edad ko, yun yung time na nasusunog at sinusunog pa rin yung lupa. So, hindi na ako magrereklamo kung bakit sa ngayon ay masyadong mainit. Kaya giving dun sa mga sinasabi ko palagi, na sabi ko, when I started this vlog na ganito, yung pinakauna-unang output na gagawin ko once may pera ako sa social media, yung pagbili ng maliliit na mga lupa or property na pwede kong pagtamnan ng kahoy. Kasi po, for the information ng iba, dito po kasi sa amin, ano siya, maginaw siya yung klima namin kasi syempre mabundok kami. So, mararamdaman din namin yung init from the start na katulad nito, 'di ba? Na nagsa-strike na yung sun. Mainit talaga. Hanggang noon, hanggang hapon, mainit. Pero pagdating ng 5 or 6 hanggang gabi, maginaw na uli yung paligid. So sabi ko, paano pa mare-restore natin yung ganong klima kahit maaraw? So syempre, hindi na natin masasagot yung araw kasi nga, painit ng painit yung araw. Pero, paggabi, so dito sa bundok sa amin ay nakakatulog ho ako ng maganda-ganda, nakakagising ho ako ng maaga, parang yung pagising mo, I'm fresh, I'm alive, ganon talaga yung nangyayari. Pero pagka nandun ako sa city, example sa Bacolod City, para wala akong deep sleep na tawag at para akong gising palagi. So andito na tayo sa farm. Wait lang, pakita ko sa inyo. I-picture mo karon. So, andito na yung mga shindera. So, at least parang green pa naman pala yung tubo mo, ma. So, magsuspray po kami. Titingnan natin kung ano yung... Sana pala dalawa yung ano ko. Yung dinala ko na microphone.
Kasi kung dalawa yung microphone ko na dinala, pwede kong interviewin si mama or si papa. Hi guys! So andito ho tayo ngayon sa farm, sa sugarcane farm ni mama. At ang purpose kasi na bakit andito, kasi nagsuspray sila ng BMO daw. Yung ginawa ni mama na yung organic fertilizer para sa kanyang black farm. So ganito ho ka taas ito na lalagyan nila. Pero syempre dito ay nagbibideo lang ako. Kasi ilan na naman yung spray gun nila. Spray. So marami naman tubig na dala at BMO para i-spray dito sa area. So ang purpose naman lang ng ganyan is para dun sa fertilizer sa tubo na organic. So magsa-start, 'di ba? Maganda yung organic eh. So hanggang dito na lang muna, magvi-video-video lang muna ako. Bye guys.